Mga kaibigan, kamusta naman, madalas ba kayong nagigising sa madaling araw ngayon kung gayon maaring nagsisimula na ang dementia sa inyong utak? Sa loob ng 25 taon na pagtrato sa mga pasyente na may dementia, natuklasan ni Dr. Victor Pascual ang isang karaniwang bagay. Hindi dahil hindi makatulog kaya nakakaroon ng dementia. Sa halip dahil nagsisimula na ang dementia kaya nahihirapang matulog. Kung iniisip ninyo na ito ay normal lang dahil sa edad, dapat ninyong panoorin ang buong video na ito hanggang sa dulo. Sa video ngayon, ipapaliwanag ni Dr. Victor Pascual kung bakit madalas nagigising sa madaling araw kapag tumatanda, kung bakit ito konektado sa dementia, at kung paano muling makakamit ang malalim na tulog. Sige, simulan na natin. Ito ay kwento ng isang pasyente na pumunta sa klinika ni Dr. Victor Pascual. Si Aling Lydia Santos, 72 taong gulang, nakatira sa Quezon City. Sa weekdays, siya ang naalaga sa kanyang apo. Buong araw siyang gumagalaw kaya pagdating ng gabi antok na ang kanyang mata. Pero may kakaibang bagay na nangyayari. Sa 10 gabi natutulog siya ng bahaga sa sofa pagkatapos sa 11 gabi kapag humiga nasa kama, biglang nagising ang kanyang mata. Kapag nakatulog na siguradong, sa pagitan ng 2:30 hanggang 3:00 madaling araw biglang magigising siya. Pagkatapos pumunta sa banyo at humiga ulit, hindi na siya makatulog. Ganito ang mga gabi niya sa loob ng 2 taon na. Sa araw natutulog siya ng 1 o 2 oras at dahil doon muli na namang hindi siya makatulog sa gabi at ito ay naging isang masamang siklo na walang takas. Si Aling Lydia Santos ay nagtanong sa kanyang makaibigan sa paligid. Ang sagot ng kanyang makaibigan ay pare-pareho. Kapag tumatanda na, natural na daw na nawawala ang tulog kaya tanggapin na lang daw. Kaya tinanggap niya ito. Ito na ang katandaan. Wala nang magagawa. Ganito niya ipinasa ang mga gabi. Makaibigan, talaga bang ganito kapag tumatanda? Nung unang beses na pumunta si Aling Lydia Santos sa klinika ni Dr. Victor Pascual, maingat na ipinakita ni Dr. Victor Pascual ang resulta ng sleep study at sinabi, aling hindi na ito natural na pagtanda. Ito ay senyales mula sa utak. Ang gabing tinanggap ninyong normal sa loob ng 2 taon ang oras na isinuko ninyo? Dahil sa sinabi nga mga kaibigan, sa totoo lang ay mga babala ito. Pareho rin sa inyo. Kung madalas kayong nagigising sa madaling araw, hindi ito dahil sa edad. Ito ay senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Kung gayon, bakit nagigising sa madaling araw? Narinig na ba ninyo ang hormone na tinatawag na melatonin? Ito rin ay tinatawag na sleep hormone. Kapag gabi na ito ay inilalabas ng utak at nagbibigay ng senyales sa katawan na oras na ng pagtulog. Pero habang tumatanda, unti-unti itong bumababa. May pag-aral mula sa University of Athens sa Greece na sumubaybay sa relasyon ng tulog at pagtanda. Mula sa edad 50 pataas bawat 10 taon, bumababa ang produksyon ng melatonin ng 10 hanggang 15%. Kapag lampas 65 taong gulang ito ay nasa 1% na lang ng antas ng 20 anyos. Bakit ito problema? Hindi lang nagtutula ang melatonin na makatulog. Ito rin ay nagpapanatili ng tulog. Nung bata pa sapat ang melatonin kaya kapag nakatulog, tuloy-tuloy hanggang umaga. Pero ngayon, iba na. Dahil kulang ang melatonin, mababaw ang tulog. Kahit maliit na stimulus ay nakakagising sa mababaw na tulog. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap nang makatulog ulit pagkatapos magising sa madaling araw. Kulang ang melatonin kaya mahina ang senyales para muling makatulog. Kaya kapag nagising ang mata, iba't ibang inisip ang umiikot sa isip at sa huli tinititigan na lang ang kisame hanggang umaga. Alalahanin ang panahon kabataan. 10 gabi natural na dumarating ang antok. Pagkahiga sa kama agad na nakatulog at hanggang umaga ay mahimbing ang tulog. Noon hindi problema ang tulog. Humiga, matulog, gumising na refresh at natural lang. Pero ngayon kahit 10 gram gabi, walang antok. Kahit 11 gabi gising, nagising pa rin ang isip.
Kapak nakatulog, man hindi malalim at madalas nagigising sa madaling araw. Pagising sa umaga hindi refresh. Mabigat ang ulo at naninigas ang buong katawan. Dahil ito sa kakulangan ng melatonin, nabawasan ang sleep hormone kaya mahina, ang senyales para matulog at mahina rin ang kakayahang mapanatili ang malalim na tulog. Hindi ito kasalanan ninyo dahil ito sa pagbabago ng hormone. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema ninyo. Kapag hindi makatulog, tumatanda ang inyong utak. Natuklasan ng research team mula sa University of Rochester sa Amerika ang isang mahalagang bagay. May cleaning system ang ating utak. Tinatawag itong glymphatic system. Sa mahapon habang naisip nakilos tayo, may madumi na naipon sa utak. Ang pinakamapanganib dito ay ang protina na tinatawag na beta amyloid. Ito ang pangunahing sanhi nga dementia. Kapag tininan ang utak ng mga pasyente na may Alzheimer's dementia, puno ito nakadikit na beta amyloid. Pero ang madumi na ito ay nililinis lamang kapag natutulog, hindi sa araw. Tanging sa malalim na tulog lamang ito nililinis. Kapag malalim ang tulog, ang mga brain cells ay nagsisikot hanggang 60%. Habang nagsisikot ang mga selula, may espasyo sa pagitan at doon dumadaloy ang cerebrospinal fluid na naguhugas ng mga dumi. Parang cleaning truck na naglilinis ng kalsada, sa gabi ganito ang utak na naglilinis sa sarili. Pero may mahalagang bagay, ang paglilinis na ito ay nangyayari lamang sa malalim na tulog, hindi sa mababaw na tulog. Ang tulog na palikot-palikot madalas magising maraming panaginip. Sa ganitong tulog hindi nililinis ng utak. Dapat malalim ang tulog para magsikot ang brain cells at dumaloy ang fluid para linisin ang dumi. Kahit 8 oras ang tulog pero mababaw, walang saysay. Kahit 5 oras lang pero malalim na kukumpletong utak ang palilinis. Hindi sa tagal kundi sa lalim. Pero kapag hindi makatulog, nang maayos walang palilinis. Hindi makapasok ang cleaning truck. Hindi natatanggal ang beta amyloid at patuloy na naipon. Isang araw o 2 araw baka okay ba? Pero kung ito ay 1 taon, 5 taon, 10 taon na naipon, nagsisimulang masira ang brain cells. Sa unang maliit na bagay ang lumalabas. Hindi maalala ang katagang kakarinig lang. Madalas makalimutan kung saan inilagay ang gamit na ulit ang kwento. Pagkatapos nagiging malabo ang paghuhusga. Sa huli ito ay humahantong sa dementia. May pag-aral ng Boston University Research Team na sumubaybay sa 65000 tao sa loob ng 10 taon. Ang mga may sleep disorder ay hanggang 3 beses mas mataas ang panganib ng demensya dahil dito mismo. Kapag hindi makatulog ng malalim, walang brain cleaning at kapag walang brain cleaning, tumataas ang panganib ng dementia. Pero maraming tao ang nagpapabaya rito. Iniisip na normal lang kapag tumatanda, ano ba naman ang hindi makatulog ng maayos. Ang problema sa tulog ay hindi lang simpleng pagod. Ito ay babala mula sa utak. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang insomnia ay red flag para sa kalusugan ng utak. Kapag hindi makatulog, tumatanda ang utak. Kapag makatulog ng maayos, nagiging bata ang utak. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag basta-bastang balewalain ang insomnia. Kung ngayon ninyo ito alagaan, hindi pa huli. Pero huwag din masyadong maalala, may makaparaan. Bago ko sabihin ang maparaan, una ay sasabihin ko ang mabagay na hindi dapat gawin. Ang sleeping pills. Kapag hindi makatulog maraming tao, ang unang hanapin ang sleeping pills. Marami ang nagpapareseta sa hospital o bibili sa botika ng sleep inducers. Gayon din si Aling Lydia Santos. Sa loob ng 2 taon na hindi makatulog, sa huli ay napareseta siya ng sleeping pills sa hospital. Sa una mukhang epektibo, kapag ininom na nanaginip at nakahiga hanggang umaga.
Pero may kakaibang nangyari. Pagising sa umaga hindi refresh. Malabo ang ulo at mabigat ang katawan buong araw. Mas lalong inaanto sa araw. Kaya sa gabi muling inom ng gamot at inulit ang masamang siklo. Hindi lang si Aling Lydia Santos ang ganito. Marami ang may parehong karanasan. Kapag uminom ng gamot nakatutulog pero bakit hindi refresh sa umaga may dahilan. Kapag uminom ng sleeping pills, mukhang nakatulog pero sa totoo ay walang recovery. Lalo na ang benzodiazepine class na sleeping pills. Ito ang madalas na ipinapareseta sa hospital. Kapag uminom ng sleeping pills sa brainwave test, shocking ang resulta. Halos nawawala ang deep sleep stages. Naalala ninyo sinabi ko na kailangan ng malalim na tulo para sa brain cleaning. Kapag uminom ng sleeping pills, mukhang natutulo, pero ang utak ay hindi nakakapaglinis. Hindi makapasok ang cleaning tract. Patuloy na naipon ang beta-amyloid. May pag-aral ng Cambridge University sa UK na sumubaybay sa 40000 tao. Ang mga may weakened brain cleaning function ay kapansin-pansing tumas ang panganib ng demensya sa loob ng 10 taon. Ang papilit na matulog gamit ang sleeping pills ay parang nakapikit lang ang mata pero hindi tunay na tulog. At may isa pa akong dapat sabihin, isa pang panganib ng sleeping pills. Ang benzodiazepine class ay may muscle relaxant effect. Kaya ka pa bumangon sa gabi para pumunta sa banyo, mahina ang lakas sa mga binti, natutumba at nahuhulog. Ang pakahulog ng mga senior ay iba sa mga bata. Madalas mabali ang hip. Ang hip fracture ay mahirap ang recovery. Kapag matagal nakahiga, nawawala ang muscle at maring maganomonya. Ayon sa statistics, mataas ang mortality rate sa loob ng isang taon pagkatapos ng hip fracture. Mukhang mahimbing ang tulo dahil sa sleeping pills. Pero kapag nahulog papunta sa banyo sa gabi, mas malaking problema iyon. Kaya sinasabi ko sa mga pasyente na gamitin ang sleeping pills bilang huling resort lamang. Talagang kailangan lang sa maikling panahon. Kung hindi sleeping pills ang sagot, bakit nga ba madalas nagigising sa gabi? Kapag tinatanong ko sa klinika, karamihan ay ganito ang sagot, nagigising para pumunta sa banyo. Nagigising dahil sa pag-ihi. Talaga ba may pag-aral sa Seoul National University Hospital? Sa mga senyor na nagrereklamo ng madalas, magising sa gabi isinagawa ang sleep study. Kawili-wili ang resulta, mahigit kalahati ay hindi dahil sa ihi ang pagkagising. May ibang dahilan muna na nagising pagkatapos ay naramdaman ang senyales mula sa pantok. Baliktad ang pagkakasunod. Kung gayon, ano ang tunay na dahilan? Ang pinakakaraniwan ay sleep apnea. Habang natutulog, humihinto ang pahinga at pagkatapos ay muling humihinga. Kapag paulit-ulit ang utak ay patuloy na nagigising ng bahagya. Hindi alam ng tao, hindi gana nagising kundi very short arousal tapos muling natutulog. Pero kapag paulit-ulit ang mikroarousal hindi makapasok sa malalim na tulog, walang pahinga ang utak. Gayon din si Aling Lydia Santos. Iniisip niya na dahil sa banyo siya nagigising. Sa loob ng 2 taon iyon ang paniwala niya. Pero nang isagawa ang sleep study, may 12 apnea episodes bawat oras. 12 beses. Sa isang oras, 12 beses huminto ang pahinga at muling humihinga kaya hindi makapahinga nang maayos ang utak. Ang banyo ay hindi sanhi kundi resulta. Kapag bahagyang nagising ang utak, saka naramdaman ang senyalis ng panto. Nagulat nang malaman ni Aling Lydia Santos ang katotohanan ito. Kung iniisip din ninyo na dahil sa banyo kayo nagigising sa gabi, dapat ninyong padudahan minsan. Maaring may ibang tunay na dahilan. Ngayon, isa pang posibleng dahilan. May iniinom ba kayong gamot ngayon, high blood pressure meds, diabetes meds, cholesterol meds? Sa edad 60 pataas, marami ang umiinom ng isa o dalawa. Pero may mga gamot na nakaabala sa tulog.
Ang representative ay beta blockers. Madalas na ipinaparseta para sa high blood pressure. Ang gamot na ito ay pumipigil sa production ng melatonin. Kanina sinabi ko na kapag bumababa ang melatonin, mahirap matulog. Dahil sa gamot, lalong bumababa ang melatonin. Pero huwag ninyong itigil ang gamot, mas mahalaga ang pakontrol sa high blood pressure. Sa halip, maring i-adjust ang oras ng pag-inom. Mas mabuting uminom sa umaga kaysa sa gabi para mas kaunti ang epekto sa tulog. Siguraduhin kumonsulta muna sa inyong doktor bago ay adjust. Hindi lang ang uri ng gamot. Ang kakulangan sa nutrients ay nakakaabala rin sa tulog. Narinig na ba ninyo ang ferritin na tinatawag na iron storage? Kapag kulang ang ferritin, maaring magka-restless leg syndrome. Kapag umiga sa gabi, hindi komportable ang binti at may panyane na galawin ito. Kung ganito natural na mahirap matulog, gayong din sa vitamin D. Kapag kulang sa vitamin D, nababawasan ang kakayahang mapanatili ang tulog. Pero sa mga senior, madalas kulang sa vitamin D dahil bumababa ang outdoor activities. Kailangan ng sikat na araw para makagawa ng vitamin D, pero marami ang nasa loop ng bahay kaya natural na kulang. Kaya kung may sleep problem, iminumungkahi kong magpa-blood test. Ferritin level, vitamin D level. Kung kulang maraming nagiging mas mayos ang tulog pagkatapos mag-supplement. Ngayon bago ko sabihin ang makaparaan para muling makamit ang malalim na tulog, isamari ko muna ang mga bagay na hindi dapat gawin. Mula sa mga sinabi ko kanina, ito ang mga dapat tandaan. Una, huwag ma-depende sa sleeping pills. Hindi ito tunay na tulog. Pinipigilan nito ang malalim na tulog at may panganib ding ang pagkahulo. Talagang kailangan lang sa maikling panahon. Pangalawa, huwag matulog ng matagal sa araw. Ang daytime nap ay dapat 30 minuto o mas kaunti at bago ang 3 p.m. Higit pa rito ay sisira sa night sleep. Pangatlo, huwag ganap na itigil ang pag-inom energy tubig sa gabi. May mga taong hindi umiinom ng tubig para hindi pumunta sa banyo. Ito ay magdudulot ng dehydration. Hanggang 2 o 3 oras pa katapos ng hapunan ay uminom pa ng tubig at 1 o 2 oras bago matulog sa kabawasan. Pangapat, huwag basta itigil o baguhin ang gamot ng mag-isa. Kahit sabihin na nakakabala sa tulog ang gamot sa high blood pressure, huwag mag-desisyon ng mag-isa. Dapat kumonsulta sa doktor. Panglima, huwag uminom ng kape sa hapon. Maraming senior ang umiinom ng kape pagkatapos kumain. Pagkatapos ng tanghalian, 1 tasa ng kape sa 3 p.m. isa pa. Ito ay sisira sa night sleep. Ang caffeine ay tumatagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan. Kung uminom sa 3 p.m. hanggang 11 p.m. ay may caffeine pa. Kaya normal na walang antok. Kung inom ng kapagawin ito bago ang 2 p.m., pagkatapos nito palitan ng tubig o baliti. Kung susundin lang ang 5 ito, malaki na ang pagbabago sa tulog ninyo. Ngayon ipapaliwanag ko na maayos ang paraan para muling makamit ang malalim na tulog. Unusurin muna ang kapaligiran ng kwarto. Una ang temperatura. Kung masyadong mainit ang kwarto, mahirap matulog. Kapag natutulog, ang katawan bahagyang bumababa ang temperatura. Doon nakikilala nga utak na oras ng tulog. Ang ideal na temperatura ng kwarto ay 18 hanggang 20 degrees Celsius, bahagyang malamig. Kung masyadong malakas ang heater sa taglamig, mas mahirap matulog. Pangalawa ang ilaw. Kapag mailaw, iniisip ng utak na araw pa. Napipigilan ang production ng melatonin. Palitan ang kurtina ng blackout curtains at takpan ang maliliit na ilaw. Pangatlo ang smartphone. Marami ang nakpabasa o nanonood sa smartphone bago matulog. Ang blue light mula dito ay pumipigil sa melatonin.
Isang oras bago matulog, ilayo ang smartphone, gayon din sa TV. Sa pagpapalit lang ng kapaligiran ng kwarto, makbabago na ang tulog. Ngayon, ipapaliwanag ko ang 5 konkretong gawain nga bagay na maaring gawin simula ngayong gabi. Una, acupressure sa Feng Chi Point Hiji. Ang Feng Chi Point ay nasa likod ng lik sa dulo na hairline may butas na parte, may isa sa bawat gilid. Balutin ang likod ng ulo gamit ang kamay at hanapin gamit ang thumb. Kapag pinindot, may bahagyang masakit o tense na feeling. Iyon ang punto. Pindutin ng mahigpit gamit ang thumb. 3 segundo pindot, 3 segundo bitawan, ulitin ang 10 beses. Kapag pinindot ito na stimulate ang vagus nerve. Ang vagus nerve ay napapakalma sa katawan. Kapag na-stimulate, nagiging relax ang katawan at madaling matulog sa una baka walang maramdaman. Pero kapag ginawa, araw-araw maalala ng katawan na oras ng tulo. Pangalawa, ang 4,7-7 breathing technique. Huminga ng malalim sa ilong 4 segundo. Hawakan ng hiningan 7 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ilabas sa bibig ng 4 segundo. 478. Kaya 478 breathing. Sa una maaring mahirap ang 7 segundo. Pwede muna 4,5,6 at unti-unting dagdagan. Kahit 4 na beses lang ulitin na activate ang parasympathetic nervous system. Mawala ang tension at magiging kalmado ang isip. Pangatlo, 15 minutong sikat ng araw sa umaga. Para maging maayos ang melatonin sa gabi, kailangan ng sapat na serotonin sa araw. Ang serotonin ay ginagawa kapag nalantad sa sikat ng araw at sa gabi ay nagiging melatonin. Kaya kapag nalantad sa sikat na araw sa umaga, magiging mayos ang tulog sa gabi. Isipin na parang timer. Pagising sa umaga, buksan ang kurtina at tumayo sa tabing bintana ng 15 minuto. Mas mabuti kung lumabas at maglakad. Paano kung maulap? Okay din sa maulap na araw. Kahit may ulap, may sikat ng araw pa rin. Mas maliwanag kaysa indoor lights. Basta hindi umuulan, sapat na ang pagtayo sa tabi ng bintana. Pangapat, progressive muscle relaxation. Kapag tense ang katawan, tense rin ang utak. Kapag na-relax ang katawan, susunod ang utak. Simple ang paraan. Mula sa mga daliri ng pababa sa binti hita, tiyan, dip-dip balikat mukha. Sunod-sunod na bigyan ng tensyon tapos bitawan. 5 segundo ng mahipit na tensyon tapos biglang bitawan. Kapag na bibigay na tensyon talagang mahipit, hanggang maging stiff ang paa kapag inikot ang daliri. Kapag binibitawan, focus sa feeling na nakaka-relax at lumalambot. Kapag nagawa, ang buong katawan magiging relaxed at antok na antok. Sa unamaring 10 minuto, kapag sanay na 5 minuto na lang, pang-5, worry, deletion routine. Marami sa mga nahirapang matulog sa gabi ay maraming iniisip. Kapag humiga, dumarating ang mga alalahanin at sunod-sunod na iniisip. Ano ang gagawin bukas maliba ang sinabi ko kanina? Kumusta ang apo kapag nagsimula ang pag-iisip? Mahirap pigilan. Gayon din si Aling Lydia Santos. Sa ganitong pagkakataon, isulat sa papel. Bago matulog, isulat lahat ng mga alalahanin sa isang papel. Isulat ang magagawin, ang mga ikinababahala at ang mga dapat tandaan bukas. Ayon sa pag-aral sa Baylor University sa Amerika, ang grupo na nakasulat ng gawain o alalahanin bago matulog ay mas mabilis na nakatulog kumpara sa hindi nakasulat. Kapag nailipat sa papel, ang mga iniisip sa utak naiintindihan na ito ay mga bagay na asikasuhin bukas. Kaya nagiging magaan ang kalooban. Mas mabuti kung tunay na papel at hindi smartphone memo. Kapag binuksan ang phone, maaring may ibang iniisip na pumasok. Sige ay summary ko. Feng Chi Acupressure, 4-7-8 breathing, 50 minutong morning sunlight, progressive muscle relaxation, worry deletion routine. Ito ang 5 para. Simulan ngayong gabi isa-isa. Huwag subukang gawin lahat ng sabay. Simulan sa pinakamadaling isa.
Si Aling Lydia Santos ay nagsimulang mapagamot sa sleep apnea at isa-isa niyang sinubukan ang mga paraan na sinabi ko. Sa unang linggo walang malaking pababago. Nagigising pa rin sa madaling araw at paggising sa umaga pagod pa rin. Doktor, talaga bang epektibo ito, tanong ni Aling Lydia Santos. Sinabi ko, Aling, 2 taon nang sira ang pattern ng tulog. Kung mababago sa 1 linggo, iyon ang kakaiba. Subukan lang ng 3 linggo. Hindi siya sumuko. Araw-araw tumatayo sa tabi ng bintana para sa sikat ng araw at pinipindot ang Frenchy point bago matulog. Sa hapon, barlite na lang sa halip na kape. Binawasan din ang daytime nap sa 30 minuto o mas kaunti. Sa 2 linggo nagsimulang mabago. Nabawasan ang beses na nagigising sa madaling araw. Mula sa 2 o 3 naging 1 na lang. Kapag nagising man, mas mabilis na makatulog ulit. Dati ay 1 oras o 2 ang pagpapalikot, ngayon ay sa loob ang 30 minuto nakatutulog na ulit. Sa 3 linggo dumating ang malaking pagbabago. May gabi na hindi siya nagising kahit 1 beses. Unang beses sa loob ng 2 taon. Pagising sa umaga, ibero ang pakiramdam. Malinaw ang ulo, magaan ang buong katawan. Dahil hindi inaantaw sa araw, mas madali na ang paalaga sa mga apo. Dati kapag may sinasabi ang apo, hihingin ulit, pero ngayon naiintindihan na agad. Bumali ang concentration. Ganito ang sinabi ni Aling Lydia Santos sa akin, Doktor, 2 taon kong sinuko, pero sa 3 linggo na bago. Hindi sa dami ng tulog kundi sa lalim nito. Kapag malalim ang tulog, nililinis ng utak. Kapag nilinis ang utak, nagbabago ang umaga. Kapag nabago ang umaga, nababago ang buong araw. Kaya ninyo rin ito. Hindi dahil tumatanda kaya nawawala ang tulog. Hindi kailangang sumuko. Simulan ngayong gabi. Kung parang tungkol sa inyo ang video na ito, makomento na. Sang-ayon para magbigay lakas sa iba na nakaranas ng parehong gabi. At kung may kakilala kayong nahihirapan sa tulog sa gabi, pakishare ang video na ito. Ito ay pakprotekta sa kanilang utak. Salamat sa panunod ngayon. Inaantay namin ang inyong malalim na tulog.